Ito nga bang San Miguel Beer ay plano ng pakawalan itong si Mawala Tautuwa. Marami nakapapansin na ito si Tautuwa ay unti-unting daw dinadagdagan ng playing time ng SMB para ito ay masabihan nating pataasin yung trade value nito. Pero eventually ito ay ite-trade din nila. Ang dahilan daw dito ayon doon sa mga insiders ay mukhang kinukonsidera ng San Miguel Beer na kumuha ng ibang sentro dahil ito si Tautua medyo nagiging inconsistent na dito sa SMB. Kaya ang gusto nila ito ay dali na dito sa Northport Batangpier o kaya dito sa Phoenix Fuel Masters. Depende lamang daw yan kung sino magiging kapalit. Mukhang ang gusto ng San Miguel ay ipalit itong si Tautua para kay Kai Balungay ng Phoenix. Or kung hindi naman po pwede yan, ay baka dito kay William Navarro. Pero posible rin daw na baka ang gawin ng San Miguel Beer itong si Teng ang kapalit ni Navarro at ito si Tautuwa naman dito sa Phoenix dalhin para kay Kai Balungay. So yan yung mga options na kinukonsider daw ngayon nitong Beermen. Ang maliwanag dito, kahit pumirma na ng 3-year contract itong si Tautuwa dito sa San Miguel, hindi niyan ibig sabihin na magtatagal siya dito sa roster na yan. Dahil mukhang ang plano ng SMB eventually ay bitawan din ito. Sa ngayon, itong nakikita kasi natin ito si Tautuba talaga parang ang laki ng binaba ng laro niya nung siya'y napunta dito sa Beermen. Kaya nga malamang ito ay bitawan na nila. Kaya sa ngayon, asahan natin na magkakaroon ng major announcement itong San Miguel pagdating dito sa ganyang mga sitwasyon. Dahil alam natin na seryoso ang San Miguel Beer na talagang alisin na doon sa lineup nila yung mga non-performing assets nila. At kabilang na nga dyan ito si Tautuwa na mukhang hindi talaga bagay sa SMB yung nagiging role niya. Kaya ganyan ngayon ang nagiging sitwasyon. At malamang ito nga ay matrade na nitong San Miguel Beermen. Samantala naman, kamuntik na magkagulo dito sa laban ng Meralco at Magnolia kagabi dahil doon sa hard foul na ginawa itong si Cliff Hodge kontra dito kay Xavier Lucero. Hindi nagustuhan ni Lucero yung nangyari dito at muling na-highlight dito yung pagiging very physical nito si Cliff Hodge. Marami nga nagsasabi na sobrang physical nito si Hodge at dapat na itong suspendihin o kaya ay i-fine ng PBA. Siyempre yung mga fans ng Magnolia hindi nagustuhan yung nangyari dito at sabi nga ba dapat nang i-ban itong si Cliff Hodge. Pero sa ngayon wala pang desisyon itong PBA at sinabi naman itong si Cliff Hodge na ginagawa lang daw niya yun dahil physical player siya. At sa tabi naman ni Xavier Lucero, dapat daw ay parusahan itong si Cliff Hodge dahil hindi niya talaga nagustuhan yung nangyari dito. Nakita naman ninyo yung nangyari dito at medyo kung hindi, sabihin natin hindi sinuwerte, baka nagkaroon ng seryosong injury itong si Xavier Lucero dahil sa ginawa ni Cliff Hodge. Kaya nga hindi nakapagtataka na talagang hindi nagustuhan ni Lucero at ng Magnolia yung nangyari. Kaya asahan natin na magkakaroon ng major na pagbabago dito sa Magnolia Chicken Templados at asahan din natin na a-action dito si Commissioner Willie Marshall para naman masabi natin na talagang kinakailangan nila na gawa ng paraan ito. Sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templados ay 5-0 na, 6-0 na pero hindi pa rin nila nagustuhan yung nangyari dito kay Hatch at asahan natin na a-action ng PBA dito sa nangyari dyan dahil mukhang sa ngayon, yung SMC mismo, hindi lang Magnolia, ay gusto nang makita na maparusahan ito si Cliff Hodge dito sa ginawa niya. Kaya abangan na lang natin kung sakali nga na ganyan talaga ang gagawin nitong Magnolia Chicken Templados. Na iti-trade nga o napaparusahan nga ito si Cliff Hodge dahil doon sa nangyari kagabi. Samantala naman, mayroong mga fans ng Barangay Ginebra nagtatanong kung nasa trading block na nga ba ito si Jamie Malonzo. Ang dahilan kaya ito yung natatanong dahil maraming nakapapansin na hindi na masyadong maganda nilalaro ni Malonzo. Maraming spekulasyon dito. Unang-una, nanggaling ito sa injury. Pangalawa, nakita rin natin na nagdagdag ito ng timbang. Pangalawa, alam naman natin yung incidenting na involved to doon sa isang club. Kaya baka lahat daw yan o isa dyan o dalawa naka-apekto dito kay Malonzo. Ang maliwanag dito, no, ever since bumalik si Malonzo sa PBA dito sa Ginebra, parang hindi na naging consistent yung laro niya. At yan ang dahilan kung ba't marami nga nagsasabi na baka ito i-trade na ng Barangay Ginebra dito sa Terra Firma kapalit ng kanilang first round pick. Isa yan daw doon sa mga options ngayon na tinitimbang ng Barangay Ginebra kung talagang kanilang dapat gawin. Marami siyempre kinukonsidera dito ang ibang factors ng Gene Kings pero sa ngayon parang
If ever mamatrade dito si Malonzo, sigurado para doon yan sa draft pick ng Terra Firma o kaya naman kapalit itong si Arvin Tolentino. Kung inyong magugunita, ito si Arvin Tolentino, tinrade ng Barangay Ginebra dito sa Northport kapalit ni Jamie Malonzo. At meron pang mga ibang players na involved dyan kung maalala nyo rin. Pero sa ngayon, parang nagsisisi Barangay Ginebra dito sa pag-trade kay Jamie Malonzo for Arvin Tolentino. Dahil si Arvin Tolentino ngayon, ang ganda ng nilalaro, best player of the conference. Samantalang itong si Jamie Malonzo ay bumabagsak yung kanyang performance. Pati na itong si Jeremiah Gray, nakita rin natin. Kaya nga mukhang ang gagawin daw ngayon ng Barangay Ginebra pag-aaralang mabuti yung sitwasyon ng kanilang lineup kung ano ba talaga ang pinakamaganda para dyan. Pero sa ngayon, asahan natin na hindi matitigil yung mga espekulasyon na baka ito si Jamie Malonzo nga ay matrade na ng Barangay Ginebra at mapunta na sa ibang koponan. At ang huli nating balita ngayon, maraming fans ang nagtatanong, ano ba nangyari dito kay Mark Carino? Mukhang ang balita ngayon, ito yung nagkaroon ng ACL injury at ibig niya sabihin siyempre kapag ACL, at least 6 to 8 months kang hindi makapaglalaro. Hindi naman ito malaking dagok sa Terra Firma dahil ang Terra Firma ibebenta na. Pero dagok ito dito sa Zamboanga Valientes na bibili dito sa Terra Firma. Dahil alam naman natin lahat na itong Zamboanga Valientes ayon sa mga reports ay seryoso na manalo dito sa PBA. At kung hindi makapaglalaro itong si Mark Carino, problema yan. Ang isa pang apektado rito ay ang SMC. Dahil alam natin na ang SMC, yung tatlong teams dyan, itong Magnolia, Ginebra at San Miguel ay lahat gustong makuha serbisyo nitong si Mark Carino dahil ito isang 6'10 na center. Yun nga lang dahil nagkaroon ng injury, dyan talaga magiging issue ito ngayon. Ibig sabihin, hindi ito syempre pwedeng i-trade nitong Terra Firma Jeep. So kung merong makikipag-trade sa Terra Firma katulad ng SMC, ang magiging option na lang talaga dyan ay yung kanilang first round draft pick. Pwede rin i-trade ng Terra Firma itong si Mark Nonoy at si Louis Sanggalang. Yan yung mga top assets nila ngayon. Kaya mukhang medyo magiging sabihin na natin problema talaga dito. Yung ganyang injury, very unfortunate yan para dito kay Mark Carino. Kaya aabangan na lang natin kung itong Terra Firma ay gagawa ng hakbang eventually para mas mapalakas yung lineup nila bago ibenta dito sa Zamboanga Valientes. Siyempre kung merong ganyang injury baka medyo bumaba pa nga yung sale value nitong Terra Firma pero marami para pag-aaralan dyan. Ang maliwanag dito itong si Mark Carino at least makare-recover yan dahil ngayon yung ACL hindi na katulad nung dati na nakaka-apekto talaga sa karera. Shoutout kay RJ Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Anthony Alon, si Michael D, Ireneo Salangsang, Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, si Dalmacio de Guzman, pati na rin si Dexter Domer, si Enju at yung iba pa nating mga regular na mga viewer.